prepare. Marami ng lupa. Kumbaga namumula ng ilalim ng dagat. Yun lang mga nakapagsabi yung mga mangingisda sa tabing Aplaya. Dahil unang-una, parang nagkompresor ata yan sila. Nakagsabi na mayroon na raw kumbaga makapal na ang putik sa ilalim, pula. Yung doon sa pinagpunduhan ng barko, mayroon daw. Sabi ko, marami naman, isang gawin natin. At andyan naman ng mga magagaling naman yan sila eh. Kaya dito tayo, paliwanag nila ng gusto. Pero sa pagpipirma siguro ni Mayor, bago na nating kuhanin kung pinirmahan talaga ni Mayor. Pero sa tingin ko hindi pa namin pirmahan ni Mayor eh. Wala yan, hindi naman basta-basta pipirma si Mayor. Yung mga nagpirma, yun ang ating tatanungin ngayon. Maipaliwanag dapat nila sa taong bayan na sapat ang kanilang pagdesisyon. Pero sa tingin ko, aywan ko lang. Ilang aking masasabi dyan na nakakalungkot eh. Baliwala, parang baliwala tayo. Sana pumili tayo ng lilingkod ng bayan na yung may malasakit. Kasi kung puro ganun na lang, wala tayong magagawa. Ang hiling ko lang sa atin, malagi tayo magmasid. Ito naman ang ating pinaglalaban ay para naman sa lahat. Hindi naman para sa isa lang. Ang hirap nito, ang ating kalaban eh, mga big time yan eh. Mga malaking politician, mga mayayamang company. Pero ikaw nyo lang, isatama nyo lang, iayos nyo lang. Kumpletuhin nyo, comply nyo lang lahat ng dokumento. Lahat, ilang tao ba dito sa bayan ng Brooks? Okay, dapat ma-explain nyo na hindi lang ilang tao lang ang pipirma, mag-a-aproba. Kaya hiling namin na aralin nyo muna ng gusto. Alam ko naman mga magagaling kayo dyan eh. Kaya nga kinuha nyo yung profesyon na yan para paglingkuran yung taong bayan. Ay nasahan namin na ang inyong kasagutan na talaga. Pero sa ngayon yung mga nagkatanungan na pipirma si Mayor, habang sa ngayon hindi pa pumipirma si Mayor, ay talagang hindi natin maitatanong. Pero sa tingin ko naman si Mayor, hindi yan basta-basta pipirma. Salain niya muna. Ngayon, pag napirmahan niya na, doon na natin may katanungan yan. Yung may mga moratorium naman. Ang problema itong mga NGB, DNR mayroon na nga tayong moratorium. Hindi na nirespeto ang sangguniang panlalawigan. Hindi pa nirespeto ang LGU. Kaya tama lang. Tayo nakasalalay ang ating kinabukasan sa pamagitan nito. Pero kung talagang i-comply nilang mga dokumento, ayon sa batas okay naman, wala naman tayong problema dyan. Pero kumbaga dadaan muna sa butas ng karayom kasi marami nga magkakuan. Halimbawa, ilang libo tayo dito sa bayan ng Brooksville. Dapat kumbaga 80% ng taga-bayan ng Brooksville ang sasang-ayon o 90% o para wala na tayong kuan, mas majority ang nag-aproba, nag-oo, nanitibo ka man o hindi ka nitibo, parehas tayo. Mayaman o mahirap o sa kabundukan man, lahat para walang maepektuhan. Kung ano man mangyayari, kung sumang-ayon man talaga ang bayan ng Brooksville, kung ano man ang mangyayari sa ating bayan, lahat tayo mananagot dahil dinesisyonan ng taong bayan. Pero mas majority ang ayaw eh. Kaya isaayos mo na para wala na tayong discuss dyan na puro magkukomento, gaganon. Siyempre una-una mapipira yung ating mga sa company, may pangkuan sila eh. May kumbaga pansuporta. Pero kung sa tama tayo, alam naman natin ang batas na sa tama yan eh. Maliit man o malaki, kung magkamali man talaga, sundin ang batas. Kasi ang batas na andyan yan eh. Kumbaga, ang aking masasabi kay Vice Mayor
talagang salamat sa iyong pinaglalaban. Ganun pa man, hindi nagbabago ang inyong prinsipyo. Matatag ang inyong pinaglalaban. Kaya kayo ang aming idolo. Kayo ang aming, kumbaga, kayo ang aming hinuhugutan ng lakas. Kasi unang-una, babae ka pa, may panindigan. Kumpara sa akin, yun ang kayamanan na hindi basta mawala yung isang panindigan na tapat, na hindi ka nabayaran, hindi ka nasuhulan kahit buhay ang itataya. Dahil sa pinaglalaban nyo yan, kami po ay nagpasalamat sa inyo, Vice Mayor. Dahil unang-una, matatag po kayo kahit dumaan po kayo sa mga maraming pagsubok sa buhay. Maraming pagsubok, na suspended kayo nang dahil sa pinaglalaban. Kung tustusin, kung sa inyo lang sa okay na ang kabuhayan nyo eh. Pero nilingon nyo pa rin kaming mga mahirap na salaylayan, kumbaga. Yun ang aming nagiging matatag kami dahil sa inyong pinaglalaban, Vice Mayor. At hindi namin kayo kakalimutan. At yun pa nga, isa pa sa naging matatag kami nang dahil sa iyo. Ang ibang mga SB na hindi pumirma, salute. Salute. Talagang maraming salamat sa inyo dahil unang-una kahit ilan lang kayo, may na-explain nyo nung doon kami sa Sangguniang Bayan, na-explain nyo kung bakit kayo ay hindi pumirma. Yun ang gusto namin sa mo pumipirma. Kasi ang mga hindi pumirma ng mga kagawad ng bayan, ipiniliwanag nyo ang totoo. Bakit hindi kayo pumirma? Yun ang gusto namin. Bakit kayo hindi pumirma? Pinaliwanag nyo sa amin. Naintindihan namin. Ang hindi namin matanggap yung nag-endorso na hindi nila maipaliwanag kung bakit, anong kadahilanan na hindi nila maipaliwanag bakit sila pumirma. Yun lang. Kasi marami naman mga Committee of Health, Committee of Agriculture, Committee of Education. Ito ba hindi maka-epekto? Committee of Tourism. Dapat lahat ng mga committee i-explain nyo. Yung committee na hinahawakan nyo, na ito ba ay isinaalang-alang nyo, isinaayos nyo. Hindi yung pipirma lang kayo, hindi nyo maisasagot. Ito naman ang aking masasabi sa MINRO ng Municipal Environment. Dapat tignan nyo rin. Kasi kuhan kayo kasi Municipal Environment Natural Resources kayo eh. Wala kayong papanigan. Pero ang masaklap dyan, nung tayo ay nag-attend ng hearing, ng session, medyo pabor pa kayo sa minahan eh. Hindi maganda. Hindi maganda ang timpla sa mga taong bayan dahil unang-una, bago pa lang naman ang minahan, nagsimula ang sumikat ang bayan ng Brooksville dahil sa agricultura, turismo. Yun lang po. Sana naman mga katutubo naman, mga hinalal kayo na mga sa katutubo na inaasahan ng ating mga kapatid na katutubo, dapat ipaglaban nyo yung sinasabi nyo ng ancestral domain. Anong nangyayari sa mga katutubo na iba, nasuhulan eh. Pero kung sumang-ayon lahat ng mga katutubo, wala sanang magre-react ng mga katutubo. Ang problema, maraming katutubo. Ang sabi ang iba, hindi nila alam. Minsan nagmi-meeting, yun pala endorso. Kaya doon pa lang kawawa naman nating niluloko. Huwag natin lukuhin ang ating kapwa. Alam nyo, may karma rin yan. May paliwanag nyo. Kayo mga representative ng mga katutubo, huwag nyo naman gamitin yung ating mga kapatid na mga katutubo sa kapakanan ng ating sarili. Bakit ko nasabi? Ang iba magaganda na sasakyan eh. Pero mga katutubong iba, ang nakapirma doon eh, naglalakad pa, ang iba wala pa, ang hirap. Kawawa naman. Kasi ang katutubo na sa kabundukan, kaiba ang environment ng katutubo doon sa kabundukan kaysa dito sa kapatagan. Ikaw kaya sa kabundok, dito ka sa kapatagan, nanirahan ka, ilipat ka doon sa kabundukan na hindi mo kasanayan na lugar. Di ba kaiba? Ito namang mangingisda,
ilalagay mo naman dito sa kabasakanan, ay hindi niya aral yung basakan. Eh dito siya sa tabing aplaya. Ganun yan. Intindihin po natin. Kanya-kanya pong environment, kanya-kanyang ah, katayuan ang tao. Mayroong sa tabing aplaya, hindi mo naman ilagay dito sa may palayan, dito sa kabundukan. Hindi mo naman pwede ang nakatira sa kabundukan, ilagay mo dito sa tabing aplaya. Kasi hindi nga sila sanay. Ngayon, sisirain pa natin ang kabundukan, ang mga kapatid natin, mga katutubo dyan, kawawa naman. Oh, kawawa na nga, kinakawawa pa natin. Sa kunting ayuda, doon lang natin nililinglangin, parang kawawa naman tayo. Lahat tayo, wag naman sa natin samantalahin yung kakulangan ng kaalaman. Kasi kawawa rin talaga. Oo. Sino makapagsabi dito sa ikaw na dito ka sa kapatagan, ipupuntahin ka doon ka sa patitirahin sa bundok. Hindi ka sanay. Ito naman, hindi natin kung saan sila yung nature nila doon sa kabundukan, marami mga kapatid natin sa kabundukan na mga katutubo. Huwag natin pilitin na alisin ang kanilang karapatan. Kasi sila, yun ang nature nila eh. Doon sila, yun ang, nila, kumbaga, doon sila nanirahan, hindi natin sila pwede ilagay sa kapatagan. Kasi yun ang nakasanayan nilang lugar. Diba? Kasi, totoo naman talaga. Kahit ako siguro, hindi ako sanay sa bundok eh. Dito ako sa kapatagan. Dito talaga ako sa kapatagan. Tatlong klase lang eh. May sa tabing aplaya, may sa kapatagan, may sa kabundukan. Dahil tatlo lang klase ang kuan diyan eh. Yung kuan ng tao, yung tinitirahan. Kaya ngayon kunin pa natin yung kuan nila, wala na. Ngayon pag pinasukan ng kumpanya, hindi ka na rin basta-basta makapasok doon, kawawa talaga. Hindi na sila makapag-kuan doon, mga bagtik nila, yung mga hanap buhayan nila, kawawa. Bago, yung mga pinapalis, may nag-send sa akin, may mga pinapalis na katutubo, kawawa naman talaga. Huwag naman tayong samantalahin natin yung kahinaan ng ating kapwa. Ng ating kahinaan dahil tinatawag natin, wala kunting mga maliit lang ang kanilang kakayanan. Tayo naman, ng iba, huwag natin abusuhin. Kasi may karma yan eh. May kakarma rin yan. Kaya nagpahayag ako, nag-live. Sana naman sa mga wag natin payagan na ang ating Palawan ay na mayabong na masaganang isla dito sa Palawan na babakbakin ng mga minahan. Wala na tayo pupuntahan. Kasi ang mga taga-ibang probinsya pag nakatira dito sa Palawan, hindi na magbalik. Kasi mas maganda ang Palawan. Pero kung yan ay gibain, wala na, kawawa. Ito ng mga politician naman na tulungan nyo naman. Kasi alam ko naman, maganda naman ang mga puso ninyo eh. Gusto nyo, wag lang tayong magpa-silaw kung ano man mga pira dyan. Kasi unang-una, pag magandang ligasiya mo, maganda rin ang iyong bunga. Yan lang ang aking makukuhan doon. Shoutout mo si Foreman Vlog. Foreman Vlog. Saan yung kanya? Shout out kay Foreman Vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Shout out natin si Foreman Vlog. Talaga nakikita ko si Foreman Vlog. Okay yan. Sila ni Kaisda. Salamat sa inyong mga panonood, mga viewers at tangkilik. Basta ito ang aking pagla-live at saka pagbibideo, ayon lang ito sa tama. Hindi ako basta-basta magpapalabas dahil ingat na ingat din po tayo. Dahil sa mga hindi lang sabi tayo ay kikita. Sa totoo naman, hindi naman ako kumikita dito eh. Hirap din ang buhay. Pero ang aking masasabi lang dito, kahit dito tayo sa ibabaw ng mundo, may ligasiya pa rin tayo, may paglalaban. Kasi kung mayroon man tayo, pag hindi natin ipaalabas, basta nasa tama tayo, ang batas, maganda ang batas. Magandang batas. Wala hindi yan. Kumbaga, magandang yan eh. Magandang batas.
Pero minsan ang iba naman, binubuluktot ang batas. Kaya yan lang nasasabi. Sana naman mga sa MJB, DNR, tignan nyo naman. Isalang-alang nyo naman kami dito. Kasi pagka may sakuna dito, nalala natin sa Cebu, alam mo, ang mangyayari, sayang yung mga pinaghirapan nyo, tutunaw yan. Pag nagkaroon ng baha, wala rin yung ating mga pinaghirapan. Oo. Kasi pag ang kalikasan na ang maniningil sa atin, wala tayong magagawa. Kahit anong gara pa, anong tibay ng ating ginawang kuan dyan, pag ang kalikasan. Kasi yung nanggagaling sa bundok kasi ang kuan tubig pag medyo yan din ang sasagip kung may mga hangin, baha, yung mga punong kahoy na century trees na sa bundok. Ngayon pag giniba pa natin yan, itong isla natin kabilaan dagat Pag yan na kuan, wala na tayo. Daw mula sa limani niyo para hindi sila mawala ng pasakan, sabi ni Raisi Magalona Baleros. Wag nyo naman sana pirmahan. Salamat sa panonood, Raisi Magalona, Baleros. Salamat sa sa inyo, ano. Kasi unang-una naman ito, ako, nakikita ko kasi yung epekto, lalo na sa Mambalot. Wala pang bagyo. Iba kasi yung sinasabi natural na agos. Yung uulan, kasi brown lang yun. Hindi kulay pula. Yung natural lang. Normal naman talaga yan. Pero sa history, ako tumanda halos dito na malapit na ako magsi-60 rito sa bayan ng Brooksville. Dito ko lang nung nakaraang taon nakita ko kung paano nagbaha. Parang kaiba. Iba na talaga. Walang bagyo, pero nagbabaha. O ngayon, ipinapakita ng buong may kapal na talaga ni Allah na huwag niyong sirain ang kabundukan. Yan na lang ang protection natin. Ngayon, yung nagtatrabaho sa minahan, saan sila bumibili ng pagkain galing sa agriculture? Saan sila kumukuha ng panggulay sa agriculture? Ang mina, hukay ng hukay ka. Pag hukay mo dyan, makain mo kagad yan. Hindi yan makain mo kagad. Pero pag ikaw nagsaka, nagtanim ka ng mga gulay o ano mga prutas dyan, saling lahi yan ay yung mamanahin. Yung kumpanya, saglit lang yan. Ngayon, naandyan man kaya yan, iayos nyo lang. Ang hiling lang namin sa bayan, dito sa bayan ng Brooksville, iproseso nyo lang ng ayos yung mga dokumento nyo. Pero kung ayaw talaga, majority talaga na ayaw ang tao, huwag nyo naman pilitin. Huwag nyo naman subastahin yung kabundukan namin. At saka dyan ang nanggagaling ang tubig. Tubig namin na pinanggagalingan sa mga palayan. Lahat. Di ba? Baka sa sunod, yung mga ilog na yan, hindi na pwede malabahan. Marami nagalaba yan. Nakakatuwa pag ang tubig dyan ay bawat dyan sa may tulay, sa lalim ng tulay, naliligo ang iba. Ngayon, kung puro laterite na yan, wala na yan. Ngayon, pag nasira yung dam doon na nilagay nila dyan, pag mawas out yan, dito yan sa Kapatagan. Sana naman yung pumirma dyan sa endorso, alalahanin nyo naman. Mabuti lang sana kung kayo ang pagkaroon may mga sakuna, kayong dapat ang mauna. Pero ang problema ang kasalanan nyo, pati kami madadamay. Di ba? Huwag kayong magsama ng loob. Huwag kayong sumama ng loob. Dahil totoo naman, totoo. Ang pera, iniisip natin, tayo, pumirma na tayo. Ngayon, pag natapos na ang termin ninyo na hindi na kayo kagawad ng bayan, hindi na kayo barangay captain, hindi na kayo kagawad ng bayan, ng barangay, hindi na kayo opisyalis, babalik na kayo balik normal na kayo. Baka huli, sabagay huli ang pagsisisi. Bago ba kayo magsisisi, hindi na maibalik ang nagibang bundok. Wala na, hindi na mabalik yan. Kalukuhan sabi, mabalik yan. Wala yan. Itignan nyo din sa lahat ng mga lahat ng mga na minahan, walang nabalik. Kalukuhan yan sinasabi na nabalik, na nirehab nila. Sa papel, ayos. Wala yan, hindi yan. Kalukuhan yan. Huwag kayo maniwala dyan. Ngayon, ang pumipirma dyan,
Ngayon, pag wala na tayo, paano yung mga apo-apo natin? Baka sisihin pa tayo sa balang araw. Ngayon, kung talagang gusto nyo talaga ang mina, halos 100% dito, nasa 70,000, hindi ko sure, nasa 70,000 tayo na botante dito sa buong Brooksville. O di ko sure kung gaano ang dami ng taong botante ko dito. Mga or less siguro mga 70 ganun. Dapat mas marami ang nagsang-ayon para kung sakali man may sakuna dito, ang sisihin natin ang sarili natin dahil tayo nag-aproba. Di ba? Tama po ba? Hindi yung iilan lang, dami. Iilan ang nag-endorso, marami ang masasagasaan, marami maipipiktuhan sa pangyayari sa February. Ngayon, ang tanong doon, tuloy-tuloy pa ba kayo maging kagawad ng bayan? Tuloy-tuloy ba kayo maging mayor? Tuloy-tuloy ba kayo maging vice mayor? Tuloy-tuloy ba kayo maging board member? Tuloy-tuloy pa ba kayo maging congressman? Darating ang panahon, tapos na ang termino yan. Mawawala rin yan, may katapusan, may ang kasikatan, may tapos yan. Pero pag nag-agriculture ka, habang buhay, mamanahin ng lahat yan. Pero ang posisyon natin, tandaan natin, mawawala din yan. Babalik pa rin tayo sa normal. Para nag-aral ka ng teacher, nag-teacher ka, pagkatapos may kuwan ka na, retire ka na, ganun din yan. Huwag nyo asahan ngayon yung kasikatan natin. Tandaan natin yan. Dapat aralin nyo bago kayo dumisisyon. Kung ito ay nakasalang-alang. Oo tayo. Ngayon, yung nag-oo ba? Yung nag-oo doon sa pinaglalaban nyo ang minahan. Ang tanong, kilala ba kayo? Ang kilala doon ang manager. Hindi kayo kilala. Huwag kayong magkukomento about sa akin dahil ako daw ganon. Ako, ayaw ko sana mag-live eh. Ang hindi ko gusto, komento kayo. Saan ba kayo ang pinaaral kayo? Dahil nanggaling sa agriculture. Nanggaling sa pagsasaka ng ating mga magulang. Nanggaling sa pangingisda ng ating mga magulang. Nakapag-aral, nakapagtapos, nakapagtrabaho. Sana naman yung wag nyong masamain yung mga anti-mining, yung tinatawag na anti-mining. Pero kami ang tanongin nyo, pwede namin ipaliwanag sa inyo bakit ayaw namin ang minahan. Bagamat may mineral tayo dito, isalang-alang nyo. Sa ibang bansa, ang minahan, sa totoo ang minahan, mas matapang ang gobyerno doon sa ibang bansa. Takot ang minahan, ang mga company. Pero dito sa atin, takot ang mga gobyerno sa minahan kasi kailangan, paano? Wala silang makurap, may mga padulas. May mga padulas sila. Bakit ko nasasabi yan? Wala pang dokumento. Umaprove na. Ibig sabihin, may mga padulas yan. Hindi naman natin nila lahat yan, mga opisina dyan. Pero ilan dyan na nagtatanggap talaga. Hindi naman natin nasabi lahat yan. May mga matitino naman dyan na nagtatrabaho dyan. Pero siyempre, may mga head, yung matataas na opisyal, mayroon talaga dyan. Wala pa nga dokumento, approve na. Lalo pa ito mga sa NCIP. Ayusin natin. Kasi kami, mabuti sana kung pag na mayroon sakuna, yung piliin yung mga pumirma, hindi naman lahat tayo Kuan yan Kumbaga, pag lumabas yung baha dyan sa kabundukan na yan dyan, anti-mining ka man o pro-mining ka man, kasama kami dyan. Kaya wag naman natin isalang-alang yung kuan natin. Wag tayong magsisisi na tayo sa bukan natin. Ngayon, kung talagang ayos talaga yan, papirmahin natin lahat ng taga-bayan dito sa bayan ng Brooksville o sa lalawigan ng Palawan na sang-ayon. Kung ano man mangyari, walang sisihin, hindi sisihin si Pedro, hindi sisihin si Juan. Di ba? Ang problema, sabi nyo malaking kita, malaki talagang kita kasi malaki ang lagay, malaki ang padulas. Kaya yan ang isa sa problema natin. Bago ako, sinasabi nyo, binablog ko dahil ganito ganon. Hindi, wala akong pakialam dyan kung kita o ano dyan, wala. Ang akin naman doon, alam ko, mayroon nga nagsasabi sa akin, bakit daw, baka raw ang buhay ko. Wala kung yun talagang kapalaran natin.
Pero tandaan nyo naman, mas magandang may pinaglalaban kaysa walang pinaglalaban. Oh. Hindi yung sabi na puro sa social media. Hindi. Hindi ako sanay sa ganyan. Dahil kung pupunta ka sa mga opisina, hindi ka naman pansinin. Dahil sa pamagitan natin sa social media, makikita sa buong mundo, sa buong Pilipinas, itong ginagawa natin. Hindi lang tayo, tingnan natin mga sa iba-ibang lugar. O, di ba? May mga minahan. Ganon din ang problema. Wala pang hindi alam ng lahat ng tao. Nag-ooperate na. Walang konsultang ng maayos. Magpatawag ng meeting, yun pala, attendance, pirmahan na. O, yun. Kaya, parang ang problema sa ibang bayan, ibang probinsya, ganun din dito sa atin. Isa lang, the same case lang din. Wala ring kaibahan. O. Ngayon, ilang kumpanya dito sa buong Pilipinas, o sa Surigao, o ipakita nila kung may naayos na ba na rehab yan. Sa Honhonlite ba yun? Humonhonlite. O, yung isla na yan dyan. O, ano nangyari? O, sa Cebu, lahat ng mga kumpanya nga problema. Sinabi niyo makaka-epekto. Ang pagsira sa bundok, problema na yan. Distraction na yan. Hindi naman tayo kuan dyan sa kuan ano. Kasi kami naman hindi nag-aaral dyan sa mga ganyan, sa NGB na yan. Kayo mas magaling. Iba ang inaral sa papel at saka sa aktual dito sa ground. Kami ang nasa ground, alam namin ang mangyayari kung mayroon sa kuna. Kaysa doon kayo sa opisina. Oh. Ngayon, para lahat ng mga tao, para walang agam-agam, o malaya kayo pumunta sa pasok sa kumpanya, malaya kayo pumasok doon at tignan nyo ang sitwasyon sa kumpanya pag-iba. Pero pag giniba mo ang bundok kasi, wala na, giba na talaga yan. Paano mabubuhay ang pananim dyan? Ang pananim dyan naghalo na ang laterite at saka topsoil. Kahit may mga topsoil nga anong klaseng abono ang gagamitin natin dyan? Yun ang katanungan. Oh. Ngayon naman ito nagtatanggol, nagsasabi nga doon. Kaya ako, sabi nga nila, hindi ka nagpapakita, ako mapapakita ako ngayon. Oh. Kasi unang-una, hindi nyo ginawa ang inyong obligasyon. Tingnan mo 1:100. Paano mo mailagay 1:100 yan? Ibabakbakin mo yan. Saan yung pinagtanggalan mo yung lupa na yan? Pinagtanggalan mo. Siyempre itatabi mo yan. Dapat mayroong area na doon nila ililipat. Siyempre doon nila kukunin, doon rin nila ililipat. Ang problema, kung saan may maghingi, doon ibibigay. Marami sa nursery, maraming mga puno. Kaya wala rin talaga. Kaya, sa kita, malaki talagang kita nyo. Kasi, gano'n kumikita talaga kayo. Pero naman, ang inisip nyo, puro kita. Yung mga maepektuhan naman dito, yun ang amin yung maepektuhan. Yung income naman yan, ano naman yung income na yan? Kung marami naman ang magkaroon ng problema. Di ba? Kung magkaroon ng mga problema ang tao, ngayon may sakuna dito, nagkaroon ng mga katulad ng sa Cebu nangyari, di ba? Kawawa sila pag tinignan mo. Yung mga kotse nila parang na lang ice gis o styrofoam na lang na magagaan na anod. Mga milyon-milyon ng mga sasakyan, sayang, di ba? Mga bahay, appliances, wala. Dito sa atin, kung gano'n ang mangyayari sa atin, nako. Mabuti lang sana kung yung mga nag-endorso, kayo ang mauna. Ang problema, pag nangyari yan, kasama kami. Liban lang sana kung ang bayan ng Brookspen, lahat sila, sa lahat sa buong Palawan na umapprove, sumang-ayon na talaga, ay sisihin natin sarili natin. Pukpukin natin ang sarili natin kasi tayo nag-oo. Ngayon, kung gusto nyo may inarap tayo, paano yung mga apo-apo natin? Anong mangyayari dyan? Yung apo-apo natin, baka sisihin pa tayo sa balang araw. Sisihin tayo, ano nangyari? Na hindi natin dinipinsahan.
Tayo nga magputol ng kahoy, sarili pa natin tanim, marami pang proseso. Pag wala nga, hindi tayo makakating. 'Di ba? Oh. Ayun ang isa sa problema natin sa nakikita ko. Sana ang kumpanya, pag habang wala pang dokumento na may kulang pa ng isang papel o dalawang papel, stop muna sana. Yun lang naman ang hiling natin eh. Ngayon, kung talagang ma-prove na talaga lahat, sumang-ayon na lahat, o di, kung ano may mga sakuna, kung halimbawa, na-approve na talaga, naaral na talaga, kung ano may masakuna, di tanggapin na natin. Wala tayong magaway. Nandyan na yan eh. Pero habang ngayon, hindi pa naayos yung na-solve yung problema na usaping legal, usaping mga dokumento na yan, i-comply nila, i-comply nyo naman. Pakiusap lang namin sa company. Pati naman mga kapatid natin, mga katutubo na hinalal kayo dyan, nilagay kayo dyan, ang sinasabi nyo nga, nakapag-aral ang mga anak nyo. Tatlong taon pa lang naman dito ang bayan ng Brooksville, may mga lupa naman din kayo. Nabuhay naman kayo sa pagsasaka. Nakatikim lang kayo ng mga milyon eh. Nakalimutan nyo, hindi na kayo lumingon sa inyong pinanggalingan eh. Masarap naman talaga pag may pera talaga. Hindi na makakalimutan talaga. Pero hindi nyo iisip yung darating na panahon. Sana naman, isipin natin. Ngayon ay yung pumirma ng mga kagawad o mga barangay official o tsaka mga SB, i-social media nyo. Kung hindi nyo maiguan, sasagutin nyo. Hindi tayo mag-aaway. Pangit naman tayo mag-aaway. Yung katuwiran nyo, kami naman, ipapaliwanag din namin. Siyempre, pag may tanong, may sagot. Sasagutin nyo na ayon sa batas. Kaya kayo pumirma na ayon sa batas. Pero tingnan natin kung talagang tama talaga yung nasinasang-ayunan nyo. Tandaan natin, ang politician may katapusan din. Pag hindi nagsawa na ang tao, hindi ka na gusto sa tao, babalik ka na sa normal, ordinary ka na lang, hindi ka na honorable, pero ang sisi sa inyo, na andyan pa rin sa tao. Andyan pa rin sa inyo. Ang minahan, hindi forever. May taon yan. Ang opisyalis ng barangay, opisyalis ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan, lahat na yan ay hiram lang sa tao yan. Pag yan nawala sa inyo yan, alam ko naman, sa bagay, isip nyo, marami na kayong pera, pero may ubos din yan. May karma rin yan. Matandaan nyo, di bali na lang yung matapos man ang termino ninyo, matapos man ang inyong yung posisyon nyo nagtrabaho sa government, maayos naman ang inyong paglilingkod, taas no kayo. Di ba? Tignan mo yung mga nangyari dito sa mga flood control na yan. Ano nangyayari? Di karma, kulong. Di ba? Sa umpisa, sagana yan. Sagana talaga yan. Ito mangyayari din sa minahan, itong nag-a-approve yan, pag napatunayan kayo, ay may karyan ang tinasawag na karma rin yan. Yan ang maisasabi ko sa inyo. Kasi, tandaan natin, yun lang, sana aralin. Si Mayor, sabi nga, hindi ang basta-basta pipirma. Pag pumirma yan si Mayor, ibig sabihin, sapat na ang kanyang paliwanag. Pero sa tingin ko naman marami nagkukomento aralin niya naman. Mayor, nandiyan kami sa likod mo. Kasi kung baka natatakot kayo, nakasuhan kayo ng kumpanya, alam mo naman ng kumpanya, kakasuhan ka pag hindi pumirma. Pero isa lang alang mo ang mga tao. Mga tao, kaya ka hindi pumirma dahil maraming taong ayaw. Diba? Maraming taong ayaw. Diba? Ito mga Sangguniang Bayan, kayo pumirma, hintayin nyo yan. Kasi mayroon kayong yung kasagutan na yan. Pero magdesisyon yan bilang ama ng bayan. Sa tingin ko naman, ang iba kasi natatakot makuan matatakot matatakot ma-suspended. Magkakaso. Kung ma-suspended lang man kayo na makasuhan kayo kung tama naman ang pinaglalaban nyo, taas noo pa rin ang inyo. Taas noo ka pa rin, taas noo pa rin ang mga opisyalis. Kasi
Ang pinaglalaban nyo, katulad kay Feliciano, si Vice Mayor, na suspended, taas no pa rin siya. Malalaman din sa hustisya yan, nasa tama ka, kakampi mo kami. Oh. Pero kung takutin, alam mo naman, kung takot kayo, ay wag na kayo maglingkod sa bayan. Yung mga takot na dumisisyon, na takot kayo kasi kasuhan kayo, ay ibig sabihin, hindi kayo nagsilbi sa bayan. Yun naman ang tama. Diba? O, yun ang tama. Takot kayo kasi kasuhan kayo. Pero mayroon kayo kasi katuwiran eh. Hindi kayo magdidesisyon basta-basta dahil maraming komento, hindi pa na-comply ng company. Oh. Ngayon, kung matakot kayo, ay huwag na kayo magsilbi sa bayan. Di ba? O katawal na yung mga nag-endorso, takot sila, kasuhan. Pero hindi kayo natakot sa taong bayan kung kami ang magkakaso sa inyo. Nakapabayaan nyo. Di ba? Kung magpirma kami lahat dito sa buong bayan ng Brooksville, na sa pagpipirma nyo ay hindi nyo inabuso nyo ang aming karapatan, sa tingin ko naman, mas matakot kayo sa taong bayan. Di ba? Kaysa isang minahan lang na may pinaglalaban ka. Na nakaupo kayo dahil napaglingkuran nyo ang taong bayan. Oh, yung mga takot na yan, wala yan. Inisip nyo lang sarili nyo. Yan ang totoo. Inisip nyo hindi kayo kumita. Mayroon naman kayo pagkakitaan eh. Kahit na wala kayo sa politiko eh. Alam mo naman namin yan. Kahit hindi kayo sa politiko, may pagkakitaan kayo. Pero wag nyo naman baliwalain. Kung magkaisa kami sa taong bayan, kung kami ang magkakaso sa inyo, di ba? Pero hindi namin gawin kasi mahal namin, kaya kayo namin binuto dahil mahal kayo namin. Oh, nilagay kayo dyan kasi mahal kayo namin. Lahat kayo dyan, minahal kayo. Pero mahalin nyo naman kami mga nasa sakupan. Di ba? Ang ganda nyo pa man ngumiti pag panahon na sa eleksyon. Maraming lumalabas na grasya. Pagdating sa panahon, disgrasya. Kasi, naipit nyo na. Kasi bayad na. Liban sa akin, hindi ako humingi. Liaywan ng iba. Oh. Bilang karapatan namin bumoto, maglagay dahil ng tao. Dahil inaasahan. Kami umaasa sa sa nakaupo ngayon dito sa bayan ng Brooksville. Oh. Pwede nyo naman pahintayin sila eh. Bakit kayo pag kumuha ng mayor's permit, building permit, lahat ng mga permit dyan, pag wala pang kumpletong papeles, hindi nyo muna ipagpatuloy. Huwag nyo muna i-stop nyo muna, sir, ma'am, ganon. Pero pag ang kumpanya, kahit walang kukulang papeles, hindi nyo pwedeng padalahan ng notice ba yan, na i-stop nyo muna habang may usaping paglalakad pa ng dokumento. Ang problema nangyayari, operasyon na, wala pa. Dahil natakot kayo. Dahil may lagay kayo sa panahon ng eleksyon. Yun lang naman ang totoo. Huwag lang kayo magsama ng loob. Yun naman ang totoo eh. Oh, kayo man nakatrabaho sa minahan naman, hindi namin kayo kakontra. Ang amin naman nito, iniisip naman namin, kung walang kanyan, walang nag-react, ay baka mga dayuhan lang dyan, iba-ibang probinsya ang ilalagay dyan ng mga tao, serbante. Oh. Kung halimbawa talagang sang-ayon na talaga, na kumpleto na talaga, talagang mag-operasyon na talaga, wala tayong magawa. Pero habang ngayon mayroon pang usapin, stop nyo muna. Katulad ba magkuha kayo ng mabiling permit, mga sa inyong mga building, pag hindi na nakukumply, stop muna, kahit maglagay ka ng ilaw. Di ba tama naman? Iyon naman ang totoo. Huwag kayong matakot na, ay alam mo naman yan ang kinakatakutan kasi mayroon akong nakausap, nakagawad, baka kasuhan. Ibig sabihin, huwag na kayo maglingkod sa bayan kasi takot kayo sa kaso. Kung tama naman ang pinaglalaban nyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang amin naman, ako, hindi ko sinisira ang kampanya. Ipinapalabas lang namin sa loobin na i-comply nyo lang ang mga dokumento. Isa lang alang nyo naman ang kapakanan ng lahat, hindi yung sa inyong sarili. Yun lang naman sa amin eh. Ito ba sumang-ayon na ba lahat to?
Bago malaya mag-inspeksyon ang hiling namin. Kami mga taga-bayan ng Brooksville, malaya kami mag-inspeksyon diyan. Tignan namin kung anong ginagawa nyo diyan. Oh, pwede kaming pumunta diyan at titignan diyan kung wala kayong tinatago. Oh, ngayon kung halimbawa ang kumpanya nakakatulong man talaga din yan, i-comply nyo lang ang dokumento. Hindi nyo kami kalaban kasi kung marami kayong matutulungan. Pero iayos nyo lang. At itong mga opisyalis naman, iayos nyo rin. Hindi naman pwede tayo ang lahat magpunta dyan, hindi puno ang opisina. Kayo ang representative namin. Kayo ang haharap. Ngayon, isa lang alang yung mga taong bayan. Kung takot kayo dahil kayo kasuhan ng minahan, wag na kayo magtakbo sa road. Oh. Ang iniisip nyo, pundo. Kung tama naman ang ginagawa nyo, kahit wala kayong pera, iboboto kayo. Oh. Wala naman sinasabi sa batas na magbigayan ng pera. Maraming mga milyonaryo kung pirahan lang. Bawal nga. Oh. Yung problema, nakakalusot. Dahil may ang alagayan nga. Yun ang isa sa masama dito sa atin sa Pilipinas. Dito dahil sa bayan ng Brooksville. Huwag tayo magpa-kuan sa kuan. Kaya ako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung takot kayo, kasi kasuhan kayo, na hindi nyo kayang ipalaliwanag, may karapatan kayo, lumalapit sila Lumapit sa inyo, i-comply nila. Kahit mag-apply ka nga, kailangan mayroon kang kumpletong papilis. Kung wala kang kumpleto, hindi ka pa nga tanggapin. Itong minahan, habang may proseso pa, stop muna kayo muna sana, pakiusap lang. Stop muna. Huwag nyo naman kasuhan yung mga kuan sa nakaupo sa kuan, mga SB kasi takot yan. Walang bayag. Walang mga kuan yan Mabuti lang si Mayor hindi pumirma. Pero ganun din na suma total. Pwede naman manduhan ni Mayor Mayor, mabait niya si Mayor. Kasi hindi nga siya pumirma. Pero majority ang pumirma Pwede niya naman sabihin, wag muna kayo pipirma. Yun lang naman. Pero pag ito pinirmahan, mga taong bayan sa bayan ng Brooksville, doon na sinasabi nyo yung iniisip nyo. Yung iniisip natin na nangyayari na. Yun ibig sabihin, approve na, tansado na. Diba? May moratorium pa tayo na 50 years. Ito naman NJB, parang pinawalang hiya naman nila ang LGU at saka province. Yung mga hinalal namin na mga board member dyan, at saka mga nakaupo ngayon, minahal ng taong bayan yan. Huwag nyo naman baliwalain yun kasi mayroon silang moratorium. Kaya nga nakaupo yan kasi minahal namin Pero naman kami, mahalin nyo rin kami. Diba? Yun lang ang amin Kaya lahat ng nakaupo dyan, minahal namin. Wala kaming kinikilingan yan. Lahat namin ay ipinaupo namin kasi umaasa kami na paglingkuran din kami nandito sa laylayan. Kami ang mga nandito. Alam mo namin, mga gagaling yan dyan nakaupo. Kaya nga nakaupo sila, nakapwisto sila dyan Dahil minahal nga ng taong bayan, ng mamamayan ng Palawan. Kasi kung hindi namin palanggayan, hindi naman nanalo. Kahit may pira pa. Minahal nga Pero naman sana, ang gantihan nyo rin kami yung pagmamahal nyo. Ayun lang ang hiling namin. Dinggin nyo ang aming mga hinaing. Yun lang sa amin. Hindi kami kalaban. Ang amin lang naman hinihingi, tugunan nyo naman kami ng pansin. Yun lang ang inaasahan namin. Maraming salamat sa inyong lahat na nanonood.